So dito po papakita natin yung daily routine o daily works ng isang electrician. So ito po, nagkakabit tayo ng outlets at mamaya po papakita din natin yung paglagay natin o pag-install natin ng switch. Itong outlet na pala ito ay isang duplex type. So yan, iba po, parang tugang din siya, yan dalawahan pero isang buo na po siya. Yan, dalawang set siya pero isang buo. So duplex type na outlet. Kagandahan yan ay hindi na kailangan mag-jumper. So lesser yung kanyang pagka yung mag-lost contact yung ating mga wires. Kasi hindi na kailangan ng jumper, di kagaya ng tugang na kailangan mong mag-jumper from another outlet, yung una at saka pangalawa. So dito kinakat lang muna natin yung excess na wire. So pagka ganito naman is nasa 6 inches po yung ating putol dyan. Tapos siyempre babaratin lang natin yung wire according doon sa requirement ng ating outlet. So may makikita din natin yan sa specs po sa likuran ng ating mga switches at outlet kung ano ba yung saktong haba na ating pagbabalat doon sa ating wire. So ito ay push-in type. So meron ding mga outlets at saka switches na ditornilyo, yung screw type. Ito ay push-in type. So pagka salpak natin sa wire is automatic na yang maglalak. Basta i-double check nyo lang na maayos yung pagkasalpak mo sa wire at saka yung tamang haba, kasi pag masyadong maiksi hindi yan kakapit po doon sa ating outlet or sa ating mga switches. So yan, saktong haba lang, tapos sasalpak na natin yan. So dito meron tayong color coding dyan. So yan, yung green po yung ating ground dyan, tapos yung red yun yung ating line or live wire yan. Tapos yung white po yung ating neutral wire. So yan, may indicator din po yan, yung ground symbol dyan sa ating outlet. Pati yung L, yun yung ating line side o live wire. Tapos yung N naman yung sa puti o neutral wire natin, i-connect yung ating wirings. So yan lang po, overview lang ating gawa kapag ka nakaka-encounter kayo, especially po sa mga baguhan o nagpa-practice pa po sa field ng electrical, sa mga nag-aaral. So ito yung may encounter nyo sa field. So lalo na kung 3-phase yung inyong supply. So meron po yung usually merong 3-phase na 3 lines yung live, walang neutral. So sa amin naman 3-phase, meron siyang neutral pati ground. So yan po siya. So yung neutral natin dyan is puti, tapos yung ating live pula, tapos green yung ating ground. So dito makapal naman yung ating fiber cement board. So malayo yung box. Pwede yung kung malayo yung box, pwede yung lagyan ng mahaba na screw, yung fine thread. So pwede na yung namang rekta. Yan, gaya yan. Gamitan lang natin ng hard flex screw. Matibay din po yan. Yan, para ito naman kasi makapal to, 12 mm yung drywall na ginamit. So pwede nang rekta natin dyan. Or pwede nyo mas matibay is yung rekta nyo sa box, tapos yung mahaba na screw. Yan. So lagyan na natin yung cover. Yan. So yung mga plastic dyan, saka natin yan tanggalin kapag natapos na yung mga paglilinis, para hindi siya malikabukan. So yun yung sinasabi ko. Ito yung specs sa likod niya. Yan, meron siyang strip gauge 12 mm. Yan yung haba ng ating pagbabalat. Pagsalpak ng wire dyan, yung copper papunta sa ating slot. Tapos syempre yung rigid type na gagamitin na wire. Ibig sabihin yung hindi naman sa solid, pwede namang stranded, gaya ng ginamit natin, stranded yung mga 7 strand. Hindi yung malambot, kasi pag malambot di yan papasok. So maglo-lost contact siya. So, ibig sabihin yung mga rigid wire. So dito yung ating switch naman. Ito ay 3-gang switch. So siya, tatlong switch siya. Yan, bali tatlong set ng ilaw po yung ating paggaganahin dyan. So sa dito, so yung isa dyan is sa cove light. Tapos yung isa naman, pangalawa sa downlights. Bali dalawang set ng downlights po yan, alternate.
tapos isang cove light. So magja-jumper tayo dito. Yun, kasi ito ay 3 gang para yun yung magiging supply sa pangalawa at saka sa pangatlong switch. So yan siya, madali lang namang i-jumper. Wala namang problema kapag nagja-jumper, lalo na kung maliliit lang naman yung load dyan. Kayang-kaya naman po ng ating switch yan. So yan po, linisin nyo lang yung pag-jumper para hindi siya sasabit sa loob ng box. Lalo kung yung masikip na masyado yung ating box. So iksian nyo lang yung wire, importante malinis tingnan, at saka hindi nakikita yung mga copper wires. Yan, para in case so may mag-servicing dyan at mahawakan ay hindi siya makukuryente. So dito naman, so 4 na wire, isa yung supply dyan, saka 3 return. So ganun din, 12 mm din po yung ating haba ng pagbabalat dyan. So hindi na necessary na susukatin talaga. So pag nagtagal na kayo sa field naman is matatansya nyo yan para mabilis na po yung trabaho. So dito, dalawang klase lang yung, dalawang kulay lang yung wire natin dito. I mean, yan 3 kasi yung isang neutral dyan puti. So nagtagging lang tayo dyan. Yung ating supply na wire dyan is nilagyan natin ng electrical tape na pananda para hindi tayo magkamali. So meron niyang nakabalot na electrical tape, yan yung ating supply. Tapos yung 3 return, yan yung walang balot, yung dalawang pula at saka itim. So dito rin, yan, rekta na rin natin yan sa ating fiber cement board. So makapal naman yan at saka matibay. So gamitan lang natin yan ng fiber cement screw. Tapos dito, yan yung sabi ko, hindi pa natin tinatanggal yung mga plastic na kasama sa casing para meron kasi mga retouch pa para hindi siya madumihan. Saka pag nagdilinis, di papasukan ng alikabok yung ating mga devices. So dito rin, ito yung ilaw na ginagamit dito. So LED din siya. So may specs din siya, malaki siya, pero yan 12 watts lang ito. So ito yung namang specs niya. Ito ay warm white. So makikita nyo lang yung color temperature 3000K. Yan. Yung pagka yung mga puti na nasa na yun, 5,000 to 6,000K. Yung 2,700 yung masyadong warm naman yon. So yan yung tapos na natin na i-wire o install ng mga switches at saka outlets. So marami pa po tayo sa ating mga playlist, like motor controls, wiring. Pakibisita nyo lang yung ating playlist sa ating channel. So maraming